pneumonia ang Pangulo. Ako nga hanggang ngayon, you know, galing ako sa Europa, doble-doble na ang ano ko. Meron pa akong warmer and everything. Hindi ko kanaya. Ang Pangulo mag-80 anyos na. Ganito kademonyo ang bangag niyong gobyerno. Patawa-tawa pa ang hayop na Rimulya kasi pinlano nilang kidnapin ang Pangulo. Ang Pangulong Duterte. Yan ang totoo, mga kababayan. Pinlano nila, kaya mismo yung eroplanong sumundo kay Pangulong Duterte ay sa kanila. Pinagganulo nila ang Pangulo. Yan ang totoo. Napakadali lang gawin yan. Now, ano ngayon? Tatanga. Another thing, mga kababayan. Dahil dito ay viral, lahat tayo, you know, nakikita mo talagang ang dami nagmamahal kay Pangulong Duterte. Anong ginawa ng putang inang Marcos government? Alam nyo ba na nag-release sila? Okay, by the way, basahin ko lang muna dito. Itong official statement ni Medjaldea, lawyer ni Pangulo. I am Salvador Medjaldea, one of the counsel of former President Duterte. The 79-year-old former president has been forcibly pinwersa, or in other term is kinidnap, in-extract, dinukot, forcibly taken outside the Philippines, a sovereign nation with a fully functioning government and judicial system. He has not consented to be taken outside the Philippines as his counsel, as the ICC, to ensure the safety of the 79-year-old former president and access to him on immediate hospital confinement and other medical attention as provided under our Constitution and international laws. Nakita ng ating mga kababayan na mag-isa lang yung Pangulo, ganito harap-harapan, nakita ng buong mundo kung paano maging kidnapper si Lisa Marcos at si Marcos Jr. sa pakikipagsabuatan kay Torre. Si Lisa Marcos ay isang kidnapper. Ulitin ko, bakit kidnapper? Nagpag-kidnap ng 2 bata sa Turkey at haharapin niya lahat yan sa darating na panahon, sa tamang panahon, haharapin lahat ng buwakan ng inang yan at magbabayad kayo sa taong bayan. Ngayon, mga kababayan, sabi pa niya ni Mr. E.S. Medjaldea, I do not have a valid visa to enter the Netherlands and require the assistance of the Philippine Embassy as well as the ICC, so I can fulfill my duty as one of his counsel to protect his rights. His accompanying personal nurse and aide have likewise no valid visa for which are requesting issuance thereof with assistance of the Philippine Embassy. Ito dapat, and I hope, dahil kararating lang, ito dapat right away, anong oras, although gabi na dyan, no, sa Netherlands. Dapat first hour in the morning, mamaya pagising nyo dyan sa Netherlands, ma-issuehan ng visa yung nurse. Hindi ko alam kung ibinalik pa sila, may update. Wala akong update eh. Kung naibalik, mag-comment kayo dyan kung nasaan yung mga nurse. Baka ibinalik nila kasi sa patawa-tawa ni John Vic. Here, ganito ka-demonyo to. Mga kababayan, gusto ko lang ito yung pagbaba, ito yung ating mga kababayan. I-play lang natin yung mga Pilipino na sumalubong sa kanya, kay Pangulong Duterte. That's good. All right. Ito ang in-interview natin, kababayan. Send him back ang sigaw nila. So please send him back to the Philippines. Dali. From the start. Bakit mo ba? Malaman po bakit ka nandito. In English po. We are so sad that they bring our president here because he doesn't deserve this. He doesn't deserve to be in jail. He's the best president in the Philippines.
And how do you feel seeing him going to We are so sad. We don't want him to be here, to be in jail. We don't want that. So please send him back to the Philippines. Send our president back to the Philippines. Please, 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 send him back. 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 Alright. Tapos na. Yun, mga kababayan. Yeah. May mga nababasa ako na bigyan daw ng visa. Nabigyan, I don't know, we have to verify that. Wala pang update kasi bago ako nag-vlog, wala tayong update. Okay. Ito pala yun. Yung kaninang pinlay. Okay. Nakita niya. Yeah, that's good. Okay. Remove natin. Okay, remove. Remove, please. So ngayon, mga kababayan, well, meron na. Okay, good. Okay. Kagabi, kailan ba yun? Kahapon, nag-usap kami ni Spoke Sari, na, nagbibigay siya ng positive message na talagang kung susundin, even yung rules ng ICC, ay makakauwi ang Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kaya huwag kayong tumigil. Yung mga nangyayaring ito, hindi ito, kumbaga, hindi lang ito nangyari dahil, mapunta lang sa kawalan. May mensahe ito lahat sa inyo. Dahil kayong mga pulis, harap-harapang nilabag nyo ang karapatan ng Pangulong Duterte. Pinakita nyo na sumusunod talaga kayo kay Lisa Kidnapper, kay Torre Kidnapper. Lahat tong mga to na ginagawa ninyo, tignan nyo, kinidnap nyo ang Pangulo. Pero bago natin i-play ang ginawa nila kay may message si Pangulong Duterte nung siya ay nasa airplane. Pakita natin ito. Alright? I know, not the one, I think. Yeah, that one. Okay, tingnan natin. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve the country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Nakita niyo mga palangga.
Actually nakakalungkot talaga yung message si Pangulong Duterte. Sinalo niya lahat sa kabila ng pagbigay, pagbigay sa inyo, mga kapulisan. Dahil ginawa lang ni Pangulong Duterte na patahimikin ang kaguluhan sa Pilipinas dahil ang mga anak ninyo, mga apo ninyo, ginugurgur ng mga walang hiya. Dahil nagba-viral nga at pinag-uusapan ng buong mundo, nagbigay ng direktiba ang mga hinayupak. Okay? Ang Malacanang. Imagine nyo, ito. Okay? Mga kababayan, ito ha. Nagbigay ng direktiba right there and then ang Philippine National Police na pinagbawalan ang lahat ng kapulisan na mag-post, mag-comment, mag-like sa national issue daw. Pero pinagbawalan nila na mag-post, mag-like, magbigay ng sentimiento, ang mga pulis lahat kayo, walang exemption. Tignan mo ito. I believe nakita nyo ng iba sa inyo. Nakita nyo na yan, di ba? Babasahin na lang natin. Ano nakalagay sa memo nila? Okay? Reference to memorandum, reference memorandum from this office dated March 11 with subject, okay? PRO, masyadong to. With subject and labo. Ito pala sabi niya. Number 2. This pertains to the memorandum regarding the reiteration on the guidelines. Yes. In posting of contents on social media. Nire-reiterate nila, pinipilit nila na pagbawalan kayong lahat ng mga pulis, yan ang kalayaan ninyo. Pinapatay yung kalayaan ninyo, sumusunod pa rin kayo? Martial law na nga, sabi ng mga kababayan natin. Number 3, in this regard, ito, reference memorandum from the office dated March 11, 2025 with subject reiteration of PRO2 implant to PNPMC2 number guidelines in posting of contents on social media. Pinipigilan kayo pa na wag i-post si Pangulo Duterte, wag makialam sa issue ng gobyerno. Imagine nyo, sabi ni Gina Cabosas, impeach. Bangag. Hindi impeach, lumabas kayo. Mag-people power kayo, kayong mga talagang dapat, yung mga pulis, manindigan kayo, sinusuppress ang kalayaan ninyo. Diba? Inciting to whatever ba yan? Hindi. Kayo, pinigilan kayo, sabi in this regard, you are once again directed to remind once again, kasi paulit-ulit sila, binibigyan ng direktiba, to remind your personnel to, to refrain from sharing, commenting on national issues, and direct to the following named personnel to explain in writing for violating the said policy. Tignan mo, sino mga pinatawag? Si Patrolman Steve Palunday, Patrolman Alvea Cambay, medyo malabo lang, PMSG Shermay Dagiyag, Patrolman Alexander Andal, Patrolman John Paul Casbillo. Saan yan? Office Unit taga Isabela, taga Santiago, dalawang taga Santiago, RMFB2, NVPPO, I don't know kung saan yan. But anyway, pinagpapaliwanag ang message nga dito sa nag-send sa atin, sana po ay umabot ito sa social media dahil gusto din namin, galing sa pulis, dahil gusto po namin marinig ng iba ang boses namin. Sadyang nakakatakot lang po kasi trabaho namin ang nakataya. Maraming salamat po at makakaasa po kayo sa buong suporta namin. Lalo kaming may malilit na ranggo sa Hanay. No! Mag-speak up kayo. Wag yung hayaan i-suppress kayo. Tingnan mo mga palaga, ito yung mga in-screenshot. Ayan yung mga pulis na nag-post dahil ang sabi na sinishare nila yung we stand with PRRD, solid PRRD. Personal nila yun. Yun yung nararamdaman nila na yung dati nilang commander-in-chief. Ayan mga kababayan. Yan yung mga pangalan na papeles yan na naka-attach doon
sa memorandum nila. Papers yan, no? Yung mga post ng ating mga pulis. Manindigan kayo. May isa daw na na bumitaw sa pagkaswat. Hindi lang yon, lahat ng departamento. Although dalawa pa lang, halos lahat siguro ng departamento. Although dalawa pa lang yung hawak natin dito na sinend sa atin. Kasama na dito ang Civil Service Commission. Look at that. Binigyan din ng memo ang Civil Service Commission. Alright? So, ano nakalagay dito, mga kababayan? Alright. May inano silang batas. Section 55, political activity. No officer or employee in the civil service, including members of the armed forces, shall engage directly or indirectly in any partisan political activity or take part in any election except to vote. Diba? Ano ba? Nag-rally ba ang mga pulis? Nagbigay lang sila ng sentimiento nila at nag-share lang sila ng kanilang support. Hindi naman sila nag-organize ng kung ano pa man. Pero kung kayo ay mga pulis na nakakarinig nito, kayo mga taong gobyerno, anong sabi dito nila? Nothing herein provided shall be understood to prevent, sabi niya, any officer employee from expressing his views on current political problems or issues or for mentioning the names of candidates for public office whom article pala to. So nakalagay dito nakalagay dito sa section 55 na pinakita nila dito sa letter nila sa Civil Service Commission. Okay? All right. Mga kababayan, na nakasulat dito, nothing herein provided shall be understood to prevent any officer or employee from expressing his views on current political problems. Nakay dito na hindi nakasulat na binagbabawalan ang political views o yung sentimiento tama ba? Doon sa kasalukuyang problema sa politika or issues or from mentioning the names of candidates for public office whom he supports. So hindi bawal sa batas na sasabihin ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, ng pulis, ng AFP, na sasabihin niya na sinusuportahan ko si Duterte. Pero ngayon, ang PNP, ang Lisa Tanas Bangag Administration, ay nag-release ng memorandum sa lahat ng taong gobyerno para pigilan ang kanilang malayang pagpapahayag, malayang pag-express ng kanilang suporta na tinatayuan nila ang Pangulong Duterte dahil may utang na loob sila dahil dinoble ang kanilang sweldo, mga kababayan. Ano pa ginagawa ninyo? Lumabag kayo lahat sa batas. Lalo na yung mga pulis na nagkalo-kalo doon. Sinusunod nyo ang kidnapper nyong amo na si Torre. At si Lisa, kinidnap niya, nangidnap kayo. Mga duwag ang mga pulis, wala namang ni isa man lang sa inyo nagtanggol kay Duterte. Yung nag-iyak doon, dapat nung iniyak, yung iniyak nyo dyan, dapat nanindigan kayo. Dahil ang pag-iyak, lalo na yan ng mga sundalo na yan, sa ganyang klaseng sitwasyon, ay pagpapakita ng kahinaan. Pero kung nanindigan kayo at hindi kayo umiyak dyan, sinabi nyo sa inyo na okay, kung lahat kayo na nandoon, ay hindi ko na gustong nakikita ko sa inyo, Mr. Toreng animal, na uling. Dahil ginagawa natin, hindi ako susunod sa'yo dahil kidnapping na ito. Kung ako pulis, hindi ako susunod dyan. Di bali nang magtanim ako ng kamote, mamulot ako ng basura or whatever, hindi lang ako susunod sa pangingidnap na harap-harapan sa buong mundo. At yan magagamit yan sa sa ebidensya. Di ba? Kaya kayo po dyan sa Netherlands, huwag niyong bibitawan ng Pangulo. Sa lahat sa mga taga-Europa, huwag niyong bibitawan ng Pangulo, just be peaceful. Gumawa kayo ng mga banners, magbitbit kayo ng flag, ilagay niyo, we stand with PRRD. Kasi kagabi, alam ko biglaan yung ginawa ninyo, kahit bond paper lang, mag-organize kayo. Kayo dyan, andyan sila sa Europe, sila Ben Repol, andyan si Nelson, sila yung mga taga-London, mga maisog. Magawa kayo ng malaking banner. Kasi
Kailangan maibalik ang Pangulong Duterte sa illegal extraction at kidnapping na ginawa ng gobyernong ito sa pakikipagsabuatan ng ICC. Ang question, may mga anggulo, may posibilidad na itong mga, even yung mga Interpol Manila Police daw ito. Di ba? Meron pala tayong Interpol Manila Eclabush. Magkano ang binayad sa kanila ni Lisa Marcos? Magkano ang binayad? Kasi may ICC, ano ba doon, representative or lawyer? Wala. Puro Pilipino lahat yung nandoon sa eroplano. Puro Pilipino lahat na ibinenta ang Pangulong Duterte. Hindi lang ibinenta, nakipagsabuatan sila sa kidnapping na ginawa kay Pangulong Duterte. Mananagot kayong lahat. Akala ninyo, forever kayo dyan. Mananagot kayo sa mga kasalanan nyo sa taong bayan. Bring him back. Natatakpan na yung issue sa kanila. Yun na nga yung purpose eh. Diba? Yung pagnanakaw ng Bangag Marcos. Kasi yan, nasusukol na sila. Nakikita nyo na ninanakaw nila ang pera ninyo. Matitiis nyo ba? Paulit-ulit tayo magsasalita dito, mga kapulisan, na kayo mismo, ginugupit ang inyong mga bibig. Ini-estipleran ang inyong mga bibig. Hindi ba masakit yan? Hindi ba nakakalalaki yan? Hindi ba nakaka-atake sa puso yan? Kesa atakihan kayo sa puso, kayong mga pulis na mga sundalo, na binubusalan ng bunganga ninyo, ako sa inyo, putangin na, takot kayo mawalan ng sweldo? Yun ba kinatatakot nyo? Takot kayong walang sweldo? Eh mga duwag kayo. Dahil ang tunay na Pilipinong palaban para sa malayang Pilipinas, hindi natatakot mawala ng sweldo. Dahil pag kayo ay nanindigan sa ginawang kidnapping ng gobyerno ni Marcos Jr., marireinstate kayo. Huwag kayong duwag. Mga talawan, mga sundalong, mga pulpol. Kayo ay walang silbi, walang kwenta. Kaya aasa pa kayo, tangina ninyo, may pa-plug lahat. Plug racing kayo. Wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat hindi kayo nanindigan, hanggat ang presidente niyo ay adik. Wala na kayong maaasahan. Dahil former president of the Philippines, kinidnap nyo. Eh sino ka naman? Na patrolman ka lang. Ito nga. Excuse me. Ito nga yung pagpapost nyo sa Facebook, hinaharangan na kayo. Kidnapping ang ginawa ng gobyerno. Kidnapping yon. Nakikipagsabuatan kayo pati sa pagbibenta ng pulburon ng mga baka ng inang mga Marcos na yan. Lahat kayo mga walang silbi sa bayan. Huwag na kayo magsigaw-sigaw ng taas noo kahit kanino dahil kayo ay mga duwag. Tangina yun lang pala, kinatatakot nyo mawalan kayo ng sweldo, mga walang silbi. So naglingkod kayo para sa sweldo? Hindi kayo naglingkod para sa bayan. Takot kayo mamatay lahat. Ay, takot nga kayo mawalan ng sweldo eh. Mga duwag kayo, kaya no wonder kahit sino magbang-bang-bang sa atin, italo kayong lahat. Sa sweldo pa lang, takot na kayo eh. Eh paano pa sa ganyan? Buisit kayo? Mga walang balls. Hinayaan niyong kidnapin ang commander-in-chief nyo na nagbigay sa inyo ng dignidad, na nagprotekta sa inyong mga barangay, na nagtanggol sa mga batang ginorgor ng mga adiktus. Huwag na kayo humawak ng baril dahil wala kayong silbi. Duwag kayong lahat. Lahat na hindi nanindigan. Duwag kayo. Panginan nyo, pitikin ko yung mga itlog yung kasi laki ng butiki. Gusto nilang gurgurin ng Pangulo sa pamamagitan ng gusto niya mapulmo niya ang Pangulo sa 79 may sakit eh. Eh ako nga, hindi nakayanan yung lamig dun eh. Lalo na from mainit na lugar, di pupunta ka sa malamig. Yun ang gusto nilang gawin kay Pangulo. Papalabasin yan na baka mamaya, inatake sa ganito, sa ganyan. Style yan ni Lisa Tanas. Di mo yung PSG dyan, na nagorgor, putangin na nyo, wala kayong pakialam. Dahil nakita si Lisa Tanas at saka Bangag, nag-orgy at sila ay nagpupulburon. Mga buhihudip. Wala na pag-asa Pilipinas pag hindi kayo manindigan. Wala na kayong pag-asa, kayong mga polis, mga sundalong, mga duwag. Huwag na kayong magpasumpa-sumpa, mapahawid-hawid pang baril. Tangina ninyo mga talawan.
Ni isa sa inyo walang nanindigan doon? Yung sa video pinakita? Hinaras nyo si Kitty, hinaras nyo si Miss Hanilet? Battery yung ginawa nyo. Anong kaso nila? Mabuti pa yung bata may paninindigan. Minura nga kayo, putangin na ninyo. Kung ako nandun sa presensya ni Pangulong Duterte, tangin na nyo, tapos na yan eh. I'm serious. Kung akong isa sa kasama ni Pangulong Duterte, tapos na kayong lahat. Visit kayo. Bakit? Only one life to live in this world, darling. Mas masarap mamatay ng lumalaban kaysa sa talawan. Visit kayo. Pilipino. Proud to be Filipino. Mga julul. Huwag kayo sisigaw-sigaw. Ang kaya nyo lang gawin, manggipit. Dahil may hawak kayong baril. Ang kaya nyo lang hulihin dyan, actually, ayan, kitang-kita, dahil marami kayo, kuyog kayo eh. Pero lumaban kayo ng one-on-one. Di ba? Eh ako nga, kinuyog eh. Ng mga grupo ng buwaka ng inang Trillanes na yan, naalala nyo? That was 2017, babae pa ako. Kinuyog ako ng mga hayop na yon. Siguro napanood nyo yon. Dahil, natakot ba ako gorgor? Kapag nagmahal kang totoo sa bahay, hindi ka takot mamatay. Actually, nung nakikita ko, okay, na si Pangulong Duterte ay dadalhin, sabi ko, dito sa bahay, gusto kong pumunta sa Netherlands. Gusto kong pumunta. Kaya kagagal ko nga, ito, may ubo-ubo pa nga ako hanggang ngayon, di ba? May virus pa dahil sa lamig, gano'n. Iniisip ko yan. Pero ang daming consideration. May battle din ako dito. Di ba? May battle din ako sa ano. But who knows? You'll never know, mga palangga. You'll never know. Gusto ko siyang salubungin. Gusto ko mauna ako doon kasi I can go anytime sa Netherlands dahil may visa na. Hindi ko kailangan ng visa. Pero kinausap ko si Harry, yung sa sitwasyon, sabi ko may sasalubong ba? Ano bang mangyayari? Pupunta nga daw si Inday, ganyan-ganyan. So, syempre, yung initial reaction ko kasi nung time, syempre vice president yan, may obligasyon sa Pilipinas, 'di ba? As a vice president. So hindi ko naman alam noon na pupunta pala si Inday. Tapos sabi ko, Hari, kailangan may taong sumalubong kay Pangulong Duterte, hindi natin alam yung mangyari, ganito, ganyan. Eh nag-assure naman siya na, mayroon naman at pupunta nga daw siya. So sabi ko, okay, sige, kayo na lang muna. Yun yung initial reaction ko. If I have all the resources and power, and everything, inunahan ko na dapat nasa Netherlands na ako eh. 'Di ba? Pero dito naman sa bahay, syempre tinitingnan nila yung safety ko. Alam niyo na, yung mga assassins, 'di ba sila? Para sa akin, ang advice sa akin, baka magurgur ka na ganito, ganyan, alam mo nang hinahunting ka. Actually, nakikipagbangayan pa nga ako, putangin na magurgur. Patay kong patay. Di move on kayo. Sabi ko, mag-move on kayo. Di nategi ako, di bongga. Hindi mapapatunayan sa buong mundo kung gaano kademonyo talaga tong Marcos na to. Yeah, I'm serious. Matigas ulo ko eh. Nagbabolan ko on everything. But yeah, we'll see kung anong mangyayari. Kaya doon po sa mga nasa Europa, nasa Netherlands, na alam ko nagmamahal kay Pangulong Duterte, yung mga OFW na naka-experiensya sa maganda niyang ginawa sa airport pa lang, mga migrant workers na tinulungan kayo, bilhin kayo na sarili yung department, sana wag nating iwanan ng Pangulo. Lahat ng pwede niyong itulong ninyo. Ako nagsasakripisyo. Everyday, lalo na everyday naman tayo dito nagsasakripisyo, pero iba to, walang tulugan. I have, things to do. Diba? Meron din akong ginagawa dito, pero nakakagalit yung ginawa nilang kidnapping. Ulit-ulitin ko, hindi ako takot mamatay. Bakit kinukumpara ko yung sarili ko? Di ba ako sundalo? Di ba ako pulis? Hindi ako takot mamatay para ipaglaban yung tama. Pero kayo, pasweldo ng taong bayan? Ang mga anak nyo, baka pa-scholar pa ng taong bayan? Duwag kayo, may pakalo-kalo pa kayo dyan? Ganon-ganon pa kayo, kalo-kalo kunyari? Ganon-ganon, nakaganyan? Duwag-kaduwagan yan. Nakaganon sila, oh. Putang ina. Ganon siya, ganon. Putang pangduwag yan.
Buisit kayo talaga. Manindigan kayong lahat. Yung mga nagme-message na sinasabi ninyo na wala kayong magawa, may magagawa kayo. Dahil ngayon sinusuppress kayo. Kay patrolman ka, kay PO1 ka, may magagawa ka. Manindigan ka para sa bayan mo. Kung ako nga dito, na nandito na sa Amerika, na hindi naman ako nagugutom, katulad ninyo, putang ina, handang mamatay, pero kayo hindi. Kung one-on-one nga lang yung lalabanan, hamunin ko na yung mga yan Si Bangag na unahin ko Suot siya ng boxing gloves, suot ako ng boxing gloves. Para matapos na yung putang inang adik na yan. Duwag-duwag. Mga linti. Mga talawan. Kinikidnap na yung dati yung presidente, yung commander-in-chief nyo na nagbigay sa inyo ng maayos na pamayanan at buhay. Kalo-kalo, yuko-yuko. Di puta, tapos nakipag-ano kayo sa mga rebelding NPA, tapos kanina sa dahig, doon sa kay Alvin, ano doon, may nakaredy na ng mga rebelding komunista. Mga bataan ni Joma Sison. Sino ang may ano dyan? Si Lisa Tanas yan, lahat yan, prior to that extraction, kidnapping kay Pangulong Duterte, dahil nasa kanila ang pera ninyo, ng pera ng bayan, kinausap na yan, nasalubungin nyo, magsigaw-sigaw kayo, dahil nagtandem na ang mga rebelding mga kaliwa. Nagumugurgur sa inyo, mga polis, mga sundalo. Oh my God! Ang mga rebuilding NPA, kasabwat, kakampi ni Bangag, na pumapatay sa inyo lahat. Diyan sa inyong mga operasyon. Tapos duduwag-duwag kayo. Kasi po, sana maintindihan nyo kami kasi may pamilya, may trabaho. Ulol! Hindi ka mamamatay pag namatanggal ka dyan sa PNP pag nanindigan ka. Yung mga basurero nga nabubuhay, hindi nakapag-aral. Yung mga nasa palengke nga, nabubuhay, hindi nakapag-aral. Ikaw pa, na nag-aral ng 4-year course. Duwag ka lang. I'm talking to you directly. Lahat kayo mga talawan. Visit kayo Kitang-kita nyo na nangingidnap na ang gobyernong Marcos. Bakit kailangan natin bugbugin sa mura to mga to? Para sa pamilya nyo, para sa mga anak nyo. Na mahiya kayo sa mga anak nyo, umuusbong pa lang. Tatay nila, pulis, duwag, walang bayag. Wala kayong mga bayag. Huwag ka na magsuot na uniformeng pulis, sunugin nyo na yung mga, mga dahil wala kayong paninindigan. Mga uniforme nyo. Walang silbi. Protect. What? Ano daw? Ano yung nila? Help and protect the people and the soberanya. Visit. Ano sabi ng Sorry mga palangga. Ako gumagaling dahil lagi akong puyat Visit. Ano sabi ng mga hinayupak na itong mga talawang mga walang bayag? Serving the people. Securing the land. Wow, yun ang motto nyo, di ba? Serving the people. Tanga! Duwag ang pinagsilbihan nyo, adik si Marcos Jr. Adik, kidnapper, smuggler, putang na. Visit kayo. Ano sabi ng PNP? To serve and protect. To serve and protect the bangag and the adik. That's the bagong Pilipinas. Wala na po kayong maasahan mga kababayan sa AFP at sa PNP ninyo. Dahil ang pinoprotektahan nila ay ang presidenteng adik. Authenticated adik. Ipinagkanulo kayo sa banyaga. Ano pa saan nyo sa Pilipinas? May kakayan lang ko, sakupin ko na kayo lahat dyan Ang sapin ko si President Trump, sakupin na natin Pilipinas. Total, demonyo naman yung mga namumuno. Ano gusto nyo? Pasakop kayo? Or adik ang presidente ninyo? At least kung sinasakop natin kayo, may mga benepisyo kayo, marami kayong trabaho. Kahit pa paano. Nakagalit. Sabi ni Celine Me, praying for Tatay Digong, nawa, Lord, gabayan mo siya in Jesus' name. Mas masarap mag-addict ngayon sa panahon dahil protektado sila, sabi ni Denman TV. Exactly. Ang pinaprotektahan yung mga addict.
Galit kayo sa Pangulong Duterte, pero konti lang naman yung mga hayop na yan. Dahil may mga nagugurgur na mga pusher and addict. Pero nag-voice out ba kayo? Ulit-ulit nag-voice out ba kayo sa mga batang ginagahasa? Sanggol pa lang. Lola, 80 years old, ginagahasa ng apo o ng kapitbahay. Dahil bangag sa ipinagbabawal na pulburo na paborito ni Marcos Jr.? Kailan kayo manindigan? Sabi ni Ripon, si Digong sahig. Sa dahig, si Marcos dapat sa iwahig. Correct. Walang mga bayag. Alam niyo, frustrated ako police, tawag doon. Nung high school ako, gusto ko mag-police eh. Gusto ko rin magsundalo eh, sa totoo lang. Nag-iba lang hindi lang nangyari. Mayroon akong ganyan mga pangarap di ba, pag high school ka nangangarap. Isa yan sa mga pangarap ko kasi gusto kong gurgurin yung mga sindikato. Nung naging police ako, sana ubos din sila, di ba? But anyway. Okay, hindi binabalita yung namatay dito. Wala pa. Yung entourage ni Lisa Tanas. Okay, by the way, itong allegedly pulburon issue dito. Meron tayong kababayan si Jen na nagmo-monitor diyan. Sabi ko kay Jen, nakikinig ka dito. Paki-follow i-update mo yung update diyan sa mga website at may mga kinakausap siya. Kasi busy din ako. So wala pa akong bago, pero hanggang ngayon wala pang report. Hindi pa lumalabas yung coroner's report. So let's just wait. We protect and support PRRD. Sabi ni Loretta Abregana. Ano oras sa Netherlands? 10 p.m.? Magpahinga muna kayo dyan. Bukas, puntahan niyo, wag niyong bitawan ng Pangulong Duterte, pero sumunod po kayo sa mga sinasabi din ng mga polis. Alamin natin yung mga batas dyan sa pagprotesta or whatever. Kasi mahirap din naman na matrobol kayo. Pero kung bawal sumiga, I don't know kung anong batas yan. We have to research. Pero talagang protektahan nyo rin yung sarili nyo, hindi kayo matrobol. Kasi hindi natin alam to eh. Baka, but I feel na makakabalik ang Pangulong Duterte. Dahil nga, illegal yung ginawa nila. Ano sa mga nagsasabi sa akin, nakausapin ko si Trump. I wish, di ba? I wish diretso. Nagsumulat naman na tayo. Nag-email na tayo. Pero wala pa ako dahil kapangyarihan na right. May protocol yan. Okay? Si Lisa Tanas nga ginagapang si Trump. Di ba? Na gusto niya makipag-appointment. At pumunta siya ng Florida, di ba? Dito, hindi siya makakuha. Kaya umattend doon sa event ni Lara Trump. Pero we're trying our best. Magsulat kayo. Mag-ano kayo sa mga website. Lahat ng pwede niyong isulat kayo dyan. Kahit saan kayong lugar, all over the world, sa Pilipinas ka man, sa Amerika ka man, sumulat kayo, sabihin niyo kung ano yung mga nangyayari dito sa atin dyan sa Pilipinas. Pero yung directly ko kausap si Trump, my God. I don't have that power palang, hindi naman ako taong gobyerno or what, but we'll try. Susubukan natin may makausap tayo at may parating natin yung mga impormasyon. Sabi ni Jesus Santos, totoo bang may message si Trump? Wala pang nare-release. Nanonood ako actually ng halos everyday na mga pangyayari dito sa Amerika. Wala pa. Fake news yun. O mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa tanim fake news ng bangag. Yan ang gusto nila para ma-justify nila na tayo mga anti-bangag supporter ay nagpapakalat ng fake news. So lahat po kayo, wag mo basta-basta kayo mag-share. Lalo na yung masyado kasi kayo na-excite, di ba? Alam ko emotionally, ganun din naman ako. Nakala ko may mga statement, pero wala. But you have to double check. May internet naman kayo eh. Pumunta kayo sa AP, Associated Press, CNN, Fox News, ABC, NBC, mga ganyan. So marami pwedeng Walang magawa. No? Walang magawa. Okay. Sabi nitong Bubbles, sagutin nga natin si Bubbles na troll. Ay, wag na. Igorgorin na lang kita, Bubbles. Wala namang kwenta yung pinagsasabi mo. Okay, I'll gorgoryo. It's so useless. Sayang laway ko sa'yo. Bega Warp, Adamarka, maraming nagtatanong. May update daw ba kay Bangag Palaka? Actually, di ba naibalita natin dito
na ayon sa ating informante ay na-hold siya. Okay? At ang pagkakaalam ko na clear na siya, pero hindi natin alam kung anong under yung ginawa niya. Pero based sa ating informante, talagang na-hold siya. Na itanong na mayroong tawag diyan, mayroong investigation na naganap dahil nga yun na doon sa nagurgur na yon. So dahil wala pang coroner's report. Okay? So syempre 'di ba, yan ang ginagawa sa yan ang ginagawa kapag may mga namatay na kaduda-duda at kabiglaan. Sa isang hotel, 'di ba, sa isang hotel o sa isang bahay, lahat ng naging kasama ng namatay ay persons of interest. So I don't know kung may mga na-imbestiga na hold pa na mga backlush, na mga designers at mga politiko. I don't know kung si Jingay o si Kilay ay kasama doon kasi marami daw sila doon sa hotel nung nangyari. So hindi pa talaga klaro. Kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo, bibigyan ko kayo ng update, pero wala pang coroner's report doon sa kung ano yung pulburon, kung may pulburon ba na pumasok doon sa taong yon. Kasi ang information na nabinigay sa atin, mismo doon galing sa loob. Pero syempre, we have to get that paper para malaman natin kung anong toxic substance, kung meron man, ang pumasok. Alright? Ngayon, mga kabalaga, sana nahulihan ng cook ang mga bagay na sabi ni Marietta Nielsen. Ano? Ano ang masasabi mo sa sabi ng kapatid ni Junior Marcos na senadora? Ay, nagulat ako sa pangyayari. Totoo kaya sabi ni Jomar R.S. Putangin na. Huwag na kayo maniwala sa mga Marcos. Si Amy, ulul yan. User yan, manggagamit yan. Mga demonyo silang lahat. Yun ang masasabi ko. Never. Diba? Never again. Don't trust them. Nabudol tayo. Karma kaya di agad na lumabas ang info. Hindi natin alam kung anong mga pagtatahi and everything. But I'll try my best na kumukuha ko ng information at makakuha talaga tayo ng documents. The moment na, kasi wala pa Kasi it takes time yung kay Gene Hackman, di ba? Hindi naman lumabas ng isang araw, 2 araw, 3 araw yun 2 weeks ngayon lang namatay siya nung Feb. Ito lang, nung the other few days ago lang lumabas yung result ng kanyang dahilan ng kanyang pagkamatay. So, masusing investigation. Alright? Medical investigation, forensic investigation. Hayaan ba natin na 90% ng Pilipino under sa 10% ng elitista at militar? Kumilis na tayong 90% dahil balawrain na. Binaviolate na yung rights natin. Tatahimik na lang ba tayo? Sabi ni Atiba Vlog. Tama. Kaya manindigan kayo lahat. Never again. Nakakaya mga Pilipino. Mga palangga, talaga nakakahiya maging Pilipino sa panahon ngayon. Kaya ako pa may nagtatanong sa akin, where are you from? Thailand. Gano'n ako, sawadee ka. Kunyari sa Thailand na lang ako taga Thailand na lang ako. Diba? Sabi ni Jana Lacro, makakauwi pa ba si Tatay Digong? Nasaan na si Hari? Nasa